Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 421, wala ka sa ibaba ng balon. Isang napakalakas na alon na nakadurog sa lupa ang lumundag sa kalangitan, tulad ng isang talon na bumabagsak mula sa langit, na idiniin pababa sa mga miyembro ng Coiling Dragon Union. Huhu. Ang gumugulong na tunog ng napakalaking alon ay parang simponya ng kamatayan, na sumasakop sa nakakatakot na sigaw ng lahat, tumatakas na mga yabag, at mga mukha ng takot. Sa pagtingin sa mga miyembro ng Coiling Dragon Union na malapit nang lumubog sa napakalaking alon, ang mga pinuno ng iba pang mga pangunahing puwersa ng Boundless Sea ay may nakamamanghang ngiti sa kanilang mga mukha. Lahat sila ay umaasa na ang Coiling Dragon Union ay malipot. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanilang mga ekspresyon ay ganap na nagbago at nagyelo. Maghiwa-hiwalay. Nakaharap sa napakalaking alon na bumababa mula sa langit, si Xingju ay nagpakawala ng mahinang sigaw. Ang espasyo sa itaas niya ay nagsimulang pumiglas ng marahas, at isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang sumambulat, na hinayla ang napakalaking alon papunta dito. Sa isang iglap, ang napakalaking alon ay ganap na sumanib sa kalawakan. Ano? Anong nangyayari? Talagang nawala ang pag-atake ng elder ng rehiyon ng dagat. Sa pagtingin sa mabangis na higanteng alon na biglang naglaho, ang mukha ng lahat ay puno ng pagkagulat. Gayunpaman, hindi nila maisip kung ano ang nangyari. Anak, ito ba ang ginagawa mo? Gayunpaman, kumpara sa nalilitong karamihan, ang elder ng rehiyon ng dagat, na naglunsad ng pag-atake, ay matalim na tingin kay Xingju. Ano? Hindi kaya nalabanan ni Xingju ang pag-atake ng elder ng rehiyon ng dagat. Imposible, paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na lakas? Ang elder ng rehiyon ng dagat ay isang mid-level combat emperor. Ang tanong ng elder ng rehiyon ng dagat ang naging dahilan upang tumingin ang lahat kay Xingju. Ang mga pinuno ng iba pang puwersa ay hindi makapaniwala na si Xingju ang nakatiis sa pag-atake ng elder ng rehiyon ng dagat. Ako, si Xingju, ay hindi isang taong mahilig gumamit ng dahas, ngunit hindi rin ako isang taong papayag na ipahiya ako ng iba. Dahil gusto mong gumamit ng puwersa para malutas ang problema ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na lakas. Hindi pinansin ni Xingju ang tanong ng Elder of the Sea Region. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, at dahan-dahan tumaas ang isang hindi nakikitang puwersa kasabay ng paggalaw ng kanyang braso. Boom boom boom. Huhu. Habang itinaas ni Xingju ang kanyang palad, ang langit na nababalot ng pula ng dugo ay agad na napuno ng unos at kidlat. Ang kaninang payapang kalangitan ay natakpan na ng mga itim na ulap. Ang madilim na ulap ay napakababa, at ang makakapal na kidlat na ahas na lumulubog sa loob ng mga ito ay malinaw na nakikita. Ang marahas na bagyo ay nagpahirap sa lahat na tumayo ng matatag at umindayog. Para bang dumating na ang katapusan ng mundo, dahilan para magbago ng husto ang ekspresyon ng bawat isa. Napuno na ng takot sa kanilang mga puso ang kanilang buong katawan. Habang nagbabago ang panahon, isang malakas na presyon ang bumalot sa kanila, na nagparamdam sa kanila ng labis na pagkabalisa. Gayunpaman, hindi nila ito nagawang pigilan. Ito ay lalo na para sa mga pinuno ng 5 puwersa at ang elder ng Cyril. Hindi na sila nakagalaw at nananatili na lamang sa hangin. Higit pa rito, ang kanilang mga katawan ay marahas na nanginginig, at ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Sa sandaling ito, naramdaman nila ang ganap na pagsupil at mapangwasak na kapangyarihan. Ang mundo ay malawak, at mayroong lahat ng uri ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Kung tungkol sa kapangyarihan, ito ay walang katapusan. Kayo ang mga pinuno ng Boundless Sea Region, ngunit hindi ninyo alam na sa mata ng mga tao sa Toiring Sky Region, ito ay isa lamang liblib at mapanglo na lugar na kanilang minamaliit. Ngayon, ako, si Xingju, ay lalawak ang iyong pananaw. Kung hindi, hindi mo malalaman kung gaano kakain na pagkatapos mabuhay ng walang kabuluhan ng 12-dosenang taon. Sa isang pag-iisip, nakontrol na ni Xingju ang panahon. Bawat salitang binibitawan niya ay parang kulog na sumasabog sa pandinig ng lahat. Hindi lang sobrang linaw ng boses niya, nayanig din ang eardrums ng lahat. Wasakin. Biglang kinuyam ni Xingju ang kanyang kanang kamay, at ilang makapal na kidlat ang bumaba mula sa langit. Para silang hindi mabilang na mapuputing-puting dragon na galit na umuungal habang sila ay bumaril patungo sa bulubundukin sa paligid ng Coiling Dragon Association. Boom! 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 Sa sandaling ito, napuno ng puting kidlat ang mga mata ng lahat, dahilan upang hindi nila ito maimulat. Tumagos sa eardrum ng bawat isa ang nakakatalon ng tainga, na nagpapahirap sa kanila na lumaban. Ang takot sa kanilang mga puso ay pumuno sa kanilang mga katawan, na naging sanhi ng kanilang panginginig ng hindi mapigilan. Nang huminto ang pag-atake ng kalamidad, nang ang mapangwasak na mga dagandong ay tumigil sa paglaho, nagulat ang lahat ng matuklasan na ang bulubundukin na nakapaligid sa kanila ay patag na. Nakikita lamang nila ang hindi mabilang na mga sirang bato at malalalim na bitak na libu-libong talampakan ng haba. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, ang puso ng lahat ay napuno ng pagkabigla. Nanlaki ang mga mata ng lahat, ngunit hindi nila alam kung paano ipahayag ang kanilang emosyon. Sa huli, nakatingin lang sila kay Xingju nang hindi makapaniwala. Ang tanging maririnig lamang ay ang kanilang nakakasakal na hikbi. Plop, 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 plop. May mga mata kami ngunit nabigong makilala ang Mount Tai. Hindi namin alam na si Lord Xingju ay isang combat emperor. Patawarin mo sana kami kung nakasakit kami sa iyo. Patawarin mo kami.
Biglang bumaba ang 6 na tao sa langit sa harap ni Xingju sa pangunguna ng Sea Region Elder. Lumuhad sila sa lupa ng walang pag-aalinlangan at humingi ng awa. Pinatunayan ng kanilang nanginginig na katawan kung gaano sila kitakot sa mga sandaling ito. Bagamat hindi sila masyadong malakas, sila ay mga taong nabuhay ng ilang dekada at may mayayamang karanasan. Ang lakas na ipinakita ni Xingju dati ay lumampas na sa kanilang pangunawa. Alam nila na kahit isang eksperto sa Combat Emperor ay hindi maaaring magpakita ng ganoong nakakatakot na pag-atake. Sa isang pag-iisip, maaari niyang ipatawag ang hangin at ulan, at iwasak ang isang maliit na hanay ng bundok sa lupa. Isang maalamat na Combat Emperor lang ang makakagawa ng ganoong bagay. Combat Emperor. Si Xingju ay talagang Combat Emperor. Napakalakas ng mga pakiusap ng Sea Region Elder at ng iba pa, kaya maririnig sila ng mga miyembro ng Coiling Dragon Union. Sa sandaling ito, nagising sila mula sa dati nilang gulat. Sa sandaling ito, napagtanto nila na ang nakakatakot na kapangyarihan noon ay talagang ipinakita ni Xingju. Lumalabas na taglay na ni Xingju ang maalamat na kapangyarihan at naabot na niya ang maalamat na maladyos na antas. Combat Emperor. Sa sandaling ito, ang mga tingin na tiningnan ng lahat kay Xingju ay hindi lamang puno ng paghanga. Napuno sila ng walang katapusang pagsamba, tulad ng pagtingin ng isang karaniwang tao sa isang Diyos na namamahala sa lahat ng nabubuhay na bagay. Hindi ko naman sinasadyang patayin ka. Kung hindi, sa lakas mo, napatay na kita sa isang pag-iisip lang. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang kalamidad na ito ay totoo. Bilang isang mamamayan ng kontinente, dapat kang mag-ambag sa kontinente. Sa makatuwid, kailangan mong ganap na makipagtulungan sa mga kaayusan ng Coiling Dragon Union. At dapat mong tandaan na ito ay hindi isang kahilingan, ngunit isang utos. Bahagyang yumuko si Xingju at nagsalita sa 6 na tao sa isang walang malasakit na boses. Handa kaming makinig sa mga pagsasaayos ni Lord Xingju. Gagawin namin ang lahat para sa iyo ng walang pag-aalinlangan. Ang Sea Region Elder at ang iba pang 6 na tao ay patuloy na yumuko kay Xingju, tulad ng mga tapat na tagapaglingkod na yumuyuko sa kanilang Panginoon o mga ordinaryong tao na sumasamba sa isang Diyos. Ang eksena sa harap nila ay lubos na napatulala. Ang 6 na taong dating mayabang at despotiko ay nakahiga na ngayon sa harap ni Xingju na parang mga aso, kumakawi ang kanilang mga buntot at humihingi ng awa. Ang ganitong dramatikong pagliko ng mga pangyayari ay hindi nila alam kung matatawa ba sila o maiyak. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, ang lahat ay naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, si Xingju ay isang maalamat na Combat Emperor expert, isang pag-iral na nakatayo sa tuktok ng kontinente at parang isang Diyos. Kahit gaano pa kalakas ang Sea Region Elder, para lang siyang langgam sa harap ni Xingju. Wala siyang mga kwalifikasyon para maging mayabang at mayroon lamang siyang mga kwalifikasyon para sambahin siya. Matapos itatag ang kanyang autoridad sa harap ng Elder ng rehiyon ng dagat at ng iba pa, hindi na nag-aalala si Xingju sa sinumang sumuway sa mga kaayusan ng Coiling Dragon Union sa Boundless Sea Domain. Ang problema sa paglipat ng mga mamamayan dito ay madaling malutas. Sa makatuwid, pagkatapos magbigay ng ilang tagubilin si Xingju, hindi siya nagtagal at diretsyong tumungo sa Eastern Continent. Iyon ang bayang kinalakan niya. Kinailangan ni Xingju na personal na tapusin ang gawain ng paglipat ng mga mamamayan dito. Sa Eastern Continent, wala na ang sikat na Netherworld Hall at ang Medicinal Herb Mountain Villa. Ngayon, ang pamilya Nangang at ang Yufeng Pavilion ay bumuo ng isang alyansa. Ilang araw na ang nakalipas, ginamit na ni Xingju ang Imperial Wind Medallion para ipaalam sa Supreme Elder ng Yufeng Pavilion ang tungkol sa kalamidad. Hiniling din niya sa kanila na simulan ang gawain ng paglipat ng mga mamamayan dito. Bilang resulta, ang silangang kontinente ay nasa isang estado ng kaguluhan. Ang mga disipulo ng Yufeng Pavilion at ang pamilya Nangang ay nasa buong kontinente, at masigasig silang nagsisikap na ilipat ang mga mamamayan dito. Sa Oshikage Empire ng Eastern Continent, mayroong isang lungsod na tinatawag na Jinhua City. Ito ay orihinal na tirahan ng isang matalik na kaibigan ni Xingju, ang Four-Eyed Family. Bukod sa Four-Eyed Family, may isa pang tao dito na kamag-anak ni Xingju. Si Bai Shuxiu, ang nakababatang kapatid na babae ni Bai Yunfei. Noon, matapos siyang iligtas ni Xingju, inayos niya na manatili siya sa Jinhua City dahil may mga miyembro ng pamilya ng Four Eyes na maaaring mag-alaga kay Bai Shuxiu. Pagkaraan ng ilang taon, si Bai Shuxiu ay lumaki mula sa isang maliit na babae tungo sa isang napakagandang kagandahan. Noon, tumanggi si Bai Shuxiu na alagaan ng Four-Eyed Family. Gamit ang perang naiwan ni Xingju, nakabili siya ng courtyard sa Jinhua City at nagsimula ng maliit na negosyo doon. Dahil sa kanyang katalinuhan, nagawa niyang palawakin ang patio sa isang marangyang mansyon, at ang mansyon na iyon ay ang sikat na Bai Estate ng Jinhua City. Dalawang lalaking nakasuot ng violet na damit ang nakatayo sa labas ng gate ng Bai Estate. Sila ang mga panloob na disipulo ng Yufeng Pavilion, at sila ang may pananagutan sa paglipat ng mga mamamayan ng Bai Estate. Sa loob ng Bai Estate, ang mga katulong ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit at pag-aayos ng kanilang mga gamit. Housekeeper Zhao, sabihin sa lahat na mag-impake ng kanilang mga gamit. Huwag magdala ng anumang bagay na mahalaga sa iyo. Itago mo lang ito sa isang sekretong silid. Isang babaeng nakasuot ng berde na may magandang hitsura ang pumasok sa looban para makipag-usap sa isang elder.
Ang taong ito ay ang master ng Bai Estate, si Bai Shushyu. Oo, batang miss. Narinig mo ba ang sinabi ng batang si miss? Bilisan mo, huwag ka nang magdadala ng iba. Ilipat mo lahat sa isang secret room at ang mga gamit mo na lang ang dalhin mo. Matapos marinig ang mga salita ni Bai Shushyu, ang matandang lalaki ay nagmamadaling iminuwestra ang mga tao at sumigaw ng malakas. Oh, Sister Bai, ilang buwan na ang nakalipas mula noong huli tayong magkita. Mukhang umunlad na naman ang cultivation mo. Habang inutusan ni Bai Shushyu ang mga katulong na mag-impake ng kanilang mga gamit, biglang nagsalita ang boses ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Kasunod nito, pumasok sa looban ng isang lalaking nakasuot ng gininto ang damit at may salamin sa mata. Nang makita ni Bai Shushyu ang lalaking ito, lumiwanag ang kanyang magandang mukha ng masayang ngiti. Brother Four-Eyed, long time no see. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 422, Taong Parang Diyos. Brother Four Eyes, kanina pa. Sa pagtingin sa lalaking nakasuot ng gintong robe sa kanyang harapan, maliban sa bahagyang mapurol na salamin, ang matangkad na mga mata ni Bai Shushyu ay nanliit sa hugis ng 2 buwan. Ang kanyang mahahabang pilak mata ay nagkapatong sa isa't isa, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumukulot paitaas. Ang kanyang kakaibang aura ng kagandahan ay inilabas ng walang pag-aalinlangan. Umalis ka na, anong Brother Four Eyes? Paano ka matututo sa kanila? May pangalan ako. Tawagin mo akong Ziyayu. Napaawang ang labi ni Four Eyes at nagkunwaring hindi nasisiyahan. Gayunpaman, may masayang ngiti pa rin sa kanyang mukha. Sa kasalukuyan, ang Four Eyes ay may lakas ng isang beginner martial god at naging main pavilion disciple ng Yufeng Pavilion. Bukod dito, dahil sa isang espesyal na relasyon, naging maayos siya kahit sa main pavilion ng Yufeng Pavilion, kung saan maraming powerhouse. Maging ang ilang matatanda ay lubos na gumagalang sa kanya. Sige, Brother Ziyayu. Tinakpan ni Bai Shushyu ang kanyang bibig at ngumiti ng perfunctorily. Sai, kalimutan mo na. Pwede mo akong tawagan kahit anong gusto mo. Walang magawa ang Four Eyes nang makita ang reaksyon ni Bai Shushyu. Wala siyang magawa. Ang talento ni Bai Shushyu sa cultivation ay hindi pangkaraniwan. Bagaman naging abala siya sa negosyo nitong mga nakaraang taon, ginamit niya ang kanyang librerag oras sa paglilinang. Bagamat hindi siya dumaan sa tamang paglilinang, mayroon siyang lakas ng isang mataas na ranggo na si Wu Zun sa kanyang hindi pangkaraniwang talento. Pambihira ang gayong lakas kahit sa Oshike's Empire, hindi pa banggitin na siya ay isang babae. Bilang karagdagan sa maselang hitsura ni Bai Shushyu, maging ang Four Eyes, na isa na ngayong main pavilion disciple ng Yufeng Pavilion, ay matagal nang interesado sa kanya. Gayunpaman, ang puso ni Bai Shushyu ay tila pag-aari ng iba. Bagaman maraming tao ang nagpahayag ng kanilang pagmamahal sa kanya, hindi pa rin siya natinag. Sa makatuwid, ang Four Eyes ay hindi nang ahas na ipahayag ang kanyang mga iniisip. Bibisitahin lang niya si Bai Shushyu tuwing uuwi siya at aalagaan siya sa pangalan ng isang kuya. Brother Four Eyes, ilang oras na ang nakalipas mula nang lumitaw ang sky phenomenon na ito. Inutusan na ngayon ng Yufeng Pavilion ng Oshike's Empire na ilipat ang lahat ng puwersa sa Magical Beast Mountain Range. Maaari ba talagang umiiral ang maalamat ko na? Dahan-daang itinaas ni Bai Shushyu ang kanyang ulo at nagtatakang nagtanong habang nakatingin sa pulang dugo na langit. Oo, ang dahilan kung bakit kailangan nating ilikas ang mga mamamayan ng Oshike's Empire ay dahil nakatanggap tayo ng tumpak na impormasyon na sa malapit na hinaharap, isang kalamidad na lalamunan ng buong kontinente ay bababa. Kaya, dapat tayong lumikas sa mountain range ng magical beast sa lalong madaling panahon. Tama, ang balitang ito ay ipinadala pabalik ni Xingju, at narinig ko rin na malapit na siyang magmadali sa mountain range of magical beasts upang ayusin ang paglipat na ito. Sai, baka pwede na natin siyang makilala this time. Sana talaga makilala natin siya. Tumingin ang lalaking may 4 na mata kay Bai Shushyu at ngumiti habang nagpapaliwanag. Babalik na ba si Kuya Xingju? Nang marinig ni Bai Shushyu na anak niya si Xingju, hindi maiwasang manginig ang kanyang katawan. Bukod dito, isang komplikadong ekspresyon ang lumitaw sa kanyang magandang mukha. Parang inaabangan at natatakot siya at the same time. Anong antas na ngayon ang naabot ni Brother Xingju? Bulong ni Bai Shushyu habang nakatingin sa direksyon ng Toiring Heaven Domain. Siya, nakakamangha talaga siya ngayon. Sinasabing ang Azura Palace na kanyang itinatag ay nagkaroon ng malaking labanan sa Beast City, ang headquarters ng Magical Beasts. Hindi lamang ang Azura Palace ay hindi natalo, ngunit sila ay pantay-pantay din. Sa kasalukuyan, ang Azura Palace ay kinikilala ng publiko bilang ang ikalimang overlord sa Toiring Heaven Domain, at sinasabing narating na ni Xingju ang maalamat na Combat Emperor realm. Siya na ang pinakamataas na pag-iral ng kontinenteng ito, ang tunay na hari. Nang marinig ni Bai Shushyu na binanggit ito, ang 4 na mata ay nagkwento ng may pagmamalaki na ekspresyon, na parang nagsasalaysay ng sarili niyang maluwalhating mga gawa. Sa kanyang puso, si Xingju ay palaging kanyang mabuting kapatid. Kung hindi dahil kay Xingju, baka siya pa rin ang duwag na lalaking iyon, at hindi niya makakamit kung ano ang mayroon siya ngayon. Kahit na ang distansya sa pagitan niya at Xingju ay unti-unting lumalayo, sa puso ng lalaking may 4 na mata, si Xingju ang kanyang benefactor na nagpabago sa kanyang buhay. Naabot na ba ni Kuya Xingju ang antas na iyon? Sigurado. Kahit anong pilit ko, hindi ko siya maaabutan.
Parang ang layo ng pagitan namin sa langit, di ba? Ngunit sa pagtataka ng lalaking may apat na mata, nang marinig ni Bai Shushyu ang tungkol sa kasalukuyang mga nagawa ni Xingju, hindi lang siya nakaramdam ng kahit kititing na kagalakan, ngunit isang bakas ng pagkabigo ang lumitaw sa kanyang mukha. Ag! Kahit na gustong aliwin ng apat na mata si Bai Shushyu, hindi niya alam kung paano. Pagkatapos ng mahabang oras na magkasama, alam na ng lalaking may apat na mata na ang tao sa puso ni Bai Shushyu ay si Xingju. Dahilan kung bakit siya nagsumikap sa paglinang ay upang siya ay maging karapat-dapat kay Xingju. Ngunit pagkatapos ng mahabang panahon kasama si Xingju, lubos niyang naunawaan kung gaano nakakatakot ang pag-unlad ni Xingju. Noon, pumasok siya sa Yufeng Pavilion kasama si Xingju, ngunit sa loob lamang ng 2 taon, malayo na siyang naiwan ni Xingju. Noong si Xingju ay isa ng bayani na kilala ng lahat sa Yufeng Pavilion, isa lamang siyang hindi kilalang cabinet disciple. Pero ngayon, mas malaki pa ang agwat ng dalawa, parang ang layo ng langit at lupa. Sister Bai, inayos mo na ba ang mga gamit mo? Brother, nandito ako para sunduin ka. Ha. Ngunit nang mapatahimik na silang dalawa ay biglang umalangaw ang isang mayabang na tawanan mula sa labas ng bakuran. Pagkatapos, lumitaw sa looban ng isang lalaking maganda ang katawan na nakasuot ng gintong balabal. Sa likod niya, mayroong mahigit 100 ng mga disipulo sa inner pavilion na nakasuot ng mga purple na robe. Ang pangalan ng lalaki ay Luho. Isa rin siyang disipulo ng Imperial Wind Pavilion, isang disipulo ng Main Pavilion na may lakas ng isang mid-level na martial god. Siya ang young master ng isang kalapit na lungsod. Nakilala niya si Bai Shushyu nang nagkataon, at mula noon, damaykit siya kay Bai Shushyu na parang plaster. Sa tuwing may oras siya, pumupunta siya sa Bai clan at walang kahihiyang manligaw kay Bai Shushyu. Nang makita ng lalaking may apat na mata si Luho, agad na nanlamig ang kanyang mukha at nang uuyam na sinabi. Luho, iyon ba ang tinatawag mong Sister Bai? Oh, di ba 4 eyes itong si junior brother? Bakit nandito ka rin para sunduin si Sister Bai? Masyado kang mahina. Ang paglalakbay patungo sa Magical Beast Mountain Range ay mapupuno ng panganib. Sa iyong lakas, hindi mo mapoprotektahan si Sister Bai. Dapat mong bumalik at ipaubaya sa akin ang mahalagang gawain ng pagprotekta kay Sister Bai. Walang pakialam si Luho sa lalaking may apat na mata. Nag-wave lang siya ng kamay, sumenyas na umalis na ang apat na mata. Iyang Master Luho, salamat sa iyong kabaitan. Ngayong darating ang kalamidad, dapat mong ipadala ang iyong pamilya sa Magical Beast Mountain Range. Ako naman, sasama ako kay Brother Xiaoyu. Nang makita ito, tila natakot si Bai Shushyu na ang apat na mata na lalaki at si Luho ay magsalubong. Magalang siyang yumuko at ngumiti. Ha? Brother Xiaoyu, bakit mo ako tinatawagan? May relasyon ba kayong dalawa? Matapos marinig ang mga salita ni Bai Shushyu, agad na nagdilim ang ekspresyon ni Xiaoyu. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking may apat na mata na may matinding sama ng loob. Gayunpaman, ang lalaking may apat na mata ay hindi natakot sa titig ni Luho. Sa halip, galit siyang sumigaw. Luho, ingatan mo yang bibig mo. Four-eyed, sa tingin mo ba lahat ka na lang dahil naging tyrant ka sa Yufeng Pavilion? Umasa ka lang sa iyong dogshit luck para makilala ang taong iyon. Kung hindi, nandito ka ba ngayon? Pinagtiisan ko ang pagturo mo sa akin sa Yufeng Pavilion. Ngunit naglakas loob kang makipagugnay sa aking Sister Bai. Hindi ko yun matitiis. Hahayaan kitang magalit sa akin. Whoosh! Biglang hinampes ni Luho ang kanyang palad. Kasabay nito, isang malakas na battle chi ang sumabog na parang sirang dam, na sumabog sa apat na mata na lalaki. Uchi. Si Luho ay isang mid-level na martial god, isang antas na mas mataas kaysa sa lalaking may apat na mata. Ang biglaang pag-atake ay hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng apat na mata na umiwas. Ang lalaking may apat na mata ay tumalsik ng isang bibig ng dugo at nahulog sa sulok ng dingding. Brother Xiaoyu, okay ka lang. Nang makita ito, nagbago ang ekspresyon ni Bai Shushyu. Dali-dali siyang tumakbo sa lalaking may apat na mata at nag-aalalang nagtanong. Luho, talagang naglakas loob kang salakayin ng isang kapwa alagad. Hindi ka ba natatakot na maparusahan ng mga alituntunin ng sekta? Ginamit ng lalaking may apat na mata ang kanyang nanginginig na kanang kamay upang panasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig at tinanong si Luho. Mga tuntunin ng sekta. Dati, inatake mo ako dahil gusto kong i-escort si Sister Bai sa Magical Beast Mountain Range. Nasugatan lang kita dahil sa pagtatanggol sa sarili. Nakita ito ng lahat sa Yufeng Pavilion. Hindi ba, mga kapatid? Bagamat walang awa ang nakaraang pag-atake ni Luho, alam niya ang kanyang limitasyon. Bagamat nasugatan ang lalaking may apat na mata, hindi nanganganib ang kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon ay dahil isinasaalang-alang niya ang mga alituntunin ng sekta ng Yufeng Pavilion at ang espesyal na katayuan ng lalaking may apat na mata sa Yufeng Pavilion. Tama, si Senior Brother Four Eyes ang unang umatake kay Senior Brother Luho. Nakita naming lahat. Hindi mo masisisi si Senior Brother Luho para dito. Ang 12 ng mga disipulo ng Inner Pavilion sa likod niya ay tumugon ng may hitsura ng katiyakan. Kahit na ang katayuan ni Luho sa Yufeng Pavilion ay hindi kasing taas ng apat na mata na lalaki, siya ay nagmula sa isang mayamang pamilya at lubos na pinahahalagahan ng third elder ng Main Pavilion, si Elder Chiwo.
Bukod dito, sa tuwing aalis si Luho sa Yufeng Pavilion, dinadala niya sila sa iba't ibang lugar upang humanap ng kasiyahan. Sa makatuwid, masasabing sila ay mga tapat na alipin ni Luho. Bukod sa kamatayan, gagawin nila ang anumang ipagawa sa kanila ni Luho. Ikaw. Matapos marinig ang sinabi ng lahat, galit na galit ang apat na mata na naging berde ang mukha. Itinuro niya si Luho at ang iba pang nasa harapan niya gamit ang nanginginig na daliri, ngunit hindi niya alam kung paano pabulaanan. Pagkatapos ng lahat, si Luho at ang iba pa ay may kalamangan sa bilang, at ang mga panloob na disipulong dinala niya ay tila naalagaan na ni Luho at ng iba pa. Sa makatuwid, wala siyang magagawa kay Luho at sa iba pa. Malisyosong pag-atake sa kapwa-alagad at sama-samang pagtatago ng katotohanan. Kailan naging hindi matiis ang mga disipulo ng Yufeng Pavilion. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang tinig na puno ng panunuya ang tumunog sa labas ng patio. Sino ta? How dare you interfere in the internal affairs of Yufeng Pavilion? Pagod ka na bang mabuhay? Nang marinig ni Luho at ng iba pa ang boses ng lalaki, mas lalo silang nagalit at umungal sa labas ng courtyard. Whoosh, whoosh. Kasabay nito, ang dalawang panloob na alagad ay tumalon at mabilis na lumipad palabas ng patio, na tila nais nilang hulihin ang taong nagsalita. Buzz. Gayunpaman, bago pa makatalon palabas ng patio ang dalawang panloob na alagad, biglang nalamig ang kanilang mga katawan. Sa sandaling iyon, hindi nila maigalaw ang kanilang mga daliri, lalo pat humakbang pasulong. Nakatayo sila doon na parang mga estatwa. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 423, matandang lalaki. Nawala na ba sa isip niyong dalawa? Bakit hindi niyo siya huhulihin? Tahimik ang kilos ng dalawa, at walang makakita sa dahilan nito. Inisip na lang nila na may sakit silang dalawa nang tumigil sila sa pagtakbo. Galit na galit si Luho nang makita niyang ganoon ang kilos nilang dalawa. Bagamat tinulungan siya ng isang grupo ng mga disipulo na gumawa ng maling pahayag, hindi makabubuti sa kanya kung talagang may nagpasa ng balita sa Yufeng Pavilion. Isa pa, talagang naglakas loob ang taong iyon na pukawin sila, na nagpatunay na hindi siya ordinaryo. Sinusubukan mo bang hulihin ako? Ngunit noong malapit ng personal na hulihin ni Luho ang taong iyon, muling umalangaw ang boses ng lalaking iyon. Maya-maya, isang gwapong lalaki na nakasuot ng purple gold armor na may pinong kilos ay lumitaw sa pasukan ng Bai Residence. Na may magiliw ng ngiti sa kanyang mukha, pumasok siya sa Bai Residence ng may kumpiyansa na paraan. Nang makita ng apat na mata at ni Bai Shushyu ang lalaking nasa harapan nila, nagsimulang manginig ang kanilang mga katawan ng hindi mapigilan. Nangingilid ang mga luha sa kanilang mga mata, at ang pananabik sa kanilang mga puso ay hindi na maipahayag sa mga salita. Iyon ay dahil ang taong iyon ay si Xingju. Sa pagtingin sa execution sa harap nila, si Four-Eyed at Bai Shushyu ay umiiyak na. Masyado silang emosyonal na talagang hindi sila makagawa ng ingay. Nakatitig lang sila sa pagbitay ng hindi kumukurap, takot na mawala ito sa isang kisap mata. Sister Bai, Four Eyes, long time no see. Sa sandaling ito, pinanangkitan din ni Xingju ang kanyang mga mata sa kanilang dalawa. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Xingju ay napuno ng walang katapusang kagalakan. Sila ay mga matandang kaibigan na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon, at sa sandaling ito, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng intimacy, lalo na't ang dalawa sa kanila ay may malapit na relasyon ni Xingju. So magkasama kayo. Saka hindi kita kayang bitawan ngayon. Upang hindi maakit ang atensyon ng iba, itinago na ni Xingju ang kanyang aura, kaya sa sandaling ito, para na siyang ordinaryong tao. Bagamat ang kanyang kakaibang ugali ay nagpabagabag sa mga tao, si Luho ay hindi natakot kay Xingju dahil dito. Sa halip, nang malaman niyang kilala silang dalawa ni Xingju, lumundag siya at iniunat ang malaagilan na palad niya patungo sa leeg ni Xingju. Gusto talaga niyang hulihin si Xingju. Bother Xingju. Ngunit nang gumalaw si Luho, isang nakakabasag na boses ang biglang umalangaw mula sa bibig ng lalaking may apat na mata. Ang kanyang namamaos na sigaw ay parang kulog na umalangaw sa puso ng lahat. Sa sandaling ito, tuluyang nasabi ng lalaking may apat na mata ang mga katagang kanina pa niya pinipigilan sa kanyang tiyan. Ano? Ano ang sinabi niya? Xingju. Sabi niya Xingju. Xingju. Don't tell me. Siya si Xingju. Sa sandaling ito, hindi banggitin ang mga cabinet disciples na nakatayo sa likod ni Luho, maging si Luho, na naglunsad na ng pag-atake, ay mabilis na tumigil sa kanyang pag-atake. Ang kanyang mga mata, na dati ay itinuturing si Xingju bilang isang mahina, ngayon ay puno ng takot. Ang isang malaking halaga ng malamig na pawis ay kumalat mula sa kanyang katawan, basang-basa ang kanyang damit. Xingju, ang pagkakaroon na kilala ng lahat sa Yufeng Pavilion. Xingju, ang pangalang ito ay mas hindi malilimutan kaysa sa nagtatag ng Yufeng Pavilion, si Song Yufeng. Dahil si Xingju ang ipinagmamalaki ng Yufeng Pavilion. Siya ang tumulong sa Yufeng Pavilion na talunin ang mga disipulo ng Nagang Nobles ng paulit-ulit at tinulungan ang Yufeng Pavilion na magkaroon ng reputasyon na hindi pa nito nararanasan noon. Siya ang gumawa ng Yufeng Pavilion at ng Nagang Nobles na ilibing ang hatchet at bumuo ng isang alyansa. Siya ang tumulong sa Yufeng Pavilion at ng Nagang Nobles na talunin ang Netherhall nang minamassacre ng Netherhall ang buong Eastern Continent. Siya ang pinakanamumukuntinging disipulo ng Imperial Wind Pavilion, at isa na siyang peak expert ng buong kontinente.
Sa Toireng Domain, na parang isang alamat para sa kanila, hindi lang si Xingju ay may sariling puwersa, ngunit itinulak din niya ang kanyang puwersa sa tuktok ng Toireng Domain. Ang lahat ng uri ng mga gawa ni Xingju ay parang mga alamat na patuloy na ikinakalat sa mga disipulo ng Yufeng Pavilion. Siya ang hinahangaan ng mga babaeng disipulo at ang figure ng pagsamba ng mga lalaking disipulo. Gayunpaman, kahit na sikat si Xingju, para sa karamihan ng mga disipulo ng Yufeng Pavilion, hindi pa nila nakita ang totoong mukha ni Xingju. Ngunit isang bagay ang tiyak, si Xingju ay isang maladyos na pag-iral sa puso ng lahat ng mga disipulo ng Yufeng Pavilion. Siya talaga si Xingju. Matapos maghinala na ang kaharap niya ay si Xingju, nagmamadaling tumingin si Luho sa dalawang disipulong nakatayo sa pintuan. Noon lang niya napagtanto na sa sandaling ito, pinanatili pa rin nila ang dati nilang tindig at hindi man lang maibalik ang kanilang mga ulo. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit naging ganito ang dalawang disipulo. Malamang na ito ay ginawa ni Xingju, na lalong nagpatunay sa pagkakakilanlan ni Xingju. Tumakbo ka. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Xingju, ang unang reaksyon ni Luho ay tumakbo. Dahil alam niya na ang pagharap sa isang dalubhasa tulad ni Xingju, wala siyang pagkakataong manalo. Bukod dito, binugbog niya ang kapatid ni Xingju at nasaktan pa si Xingju sa kanyang mga salita. Naramdaman ni Luho na siya ay patay na, ngunit ang tanging paraan upang makalabas ay tumakbo. Kung tumakbo siya, baka hindi siya makaligtas, ngunit kung hindi siya tumakbo, tiyak na mamamatay siya. Ang boses ni Luho ay parang alarma, na gumising sa dose-dose ng mga disipulo mula sa Yufeng Pavilion mula sa pagkagulat. Kaya, nagsimula silang tumakbo palabas ng Bai Residence, ngunit sa sandaling ito, isang dramatikong eksena ang nangyari. Ang dose-dose ng mga disipulo ng Yufeng Pavilion ay tumakbo ng walang kabuluhan at ng buong lakas, ngunit gaano man sila tumakbo, maaari lamang silang tumakbo sa parehong lugar. Hindi sila gumagalaw kahit kalahating hakbang pasulong, parang may pares ng hindi nakikitang kamay na humihila sa kanila. Kahit anong pilit nila, hindi nila maalis ito. Dahil andito ka na, dapat mong kunin ang mga bagay pagdating nila. Hindi tama ang gusto mong umalis pagkatapos mong bugbugin ng isang tao. Tiningnan ni Xingju ang dose-dose ng mga disipulo ng Yufeng Pavilion sa harap niya na may nakakarelax ng ngiti, na parabang nakatingin siya sa isang payaso na gumaganap ng akrobatika. Plop, plop, plop. Senior Brother Xingju, alam naming nagkamali kami. Patawarin mo sana kami. Patawarin mo kami dahil iisang sekta tayo. Nakikiusap ako sa iyo. Biglang lumuhad sa lupa ang 12 o higit pang mga disipulo, sa pangunguna ni Luho, at yumuko kay Xingju. Bukod dito, karamihan sa kanila ay umiiyak ng mapait. Basang-basa ang kanilang mga mukha at damaykit sa lupa. Hindi na masabi kung alin ang luha at alin ang uhog. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, ang mga katulong ng Bai Residence ay nanlaki ang kanilang mga mata at ibinuka ang kanilang mga bibig. Puno ng hindi makapaniwala ang kanilang mga mukha. Ang grupo ng mga tao na ginamit ang kapangyarihan ni Xingju para takutin ng iba ay kamakawag na ngayon ng kanilang mga buntot at humihingi ng awa. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Gayunpaman, kumpara sa kanila, sina Four-Eyed at Bai Shushyo, na dati nang nakikipag-ugnayan kay Xingju, ay tumingin sa lahat ng nasa harap nila ng may masayang ngiti. Pamilyar kasi ang eksenang nasa harapan nila. Para sa kanila, para itong déjà vu, at dahil parang laging nangyayari ang ganoong dramatikong eksena sa paligid ng Xingju. Anong ginagawa nyo? Sinabi ko bang papatayin ko kayo? Nagkibit-balikat si Xingju na parang hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Kami. Ang mga salita ni Xingju ay nalito kay Luho at sa iba pa. Hindi nila alam kung totoo o mali ang sinabi ni Xingju. Hindi nila alam kung wala talaga siyang balak na patayin ang mga ito o tinutokso lang niya ang mga ito. Bilang mga kapwa alagad ng iisang sekta, dapat tayong magtulungan. Kahit na may sama ng loob sa pagitan natin, hindi tayo dapat magkaroon ng killing intent. Ngayong nasa atin na ang kalamidad, bilang mga disipulo ng Yufeng Pavilion, dapat tayong magkaisa upang labanan ang kalamidad. Hindi na kita pahihirapan ngayon. Humingi ng tawad kay Four-Eyed at bibitawan na kita. Nakangiting sabi ni Xingju sa lahat. Walang bahid ng galit sa kanyang ngiti. Four-Eyed Senior, nagkamali kami. Patawarin mo kami. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagkatinginan si Luho at ang iba at pagkatapos ay iniyuko ang kanilang mga ulo sa Four-Eyed. Hindi alam ni Four-Eyed ang gagawin, pero sumilay sa mukha niya ang isang nostalgic na ngiti. Hanggat nariyan si Xingju, tila kaya niyang makuha ang respeto ng iba. Sige, bumangon na kayo. May kailangan akong problemayan kayo. Ipaalam sa lahat ng mga mamamayan at mga alagad ng Yufeng Pavilion na aalis sa Golden Rim City na magtipon sa plaza sa gitna ng lungsod. Pagkatapos makipag-usap sa kanila, ikanaway ni Xingju ang kanyang kamay at sumenyas na umalis sila. Oo. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, bagaman hindi alam ni Luho at ng iba pa kung ano ang intensyon ni Xingju, hindi sila nang ahas na mag-alinlangan. Yumuko sila kay Xingju at umatras palabas ng gate ng Bai Residence. Pagkaalis nila, natahimik ang Bai Residence. Ang mga katulong ng Bai Residence ay hindi pa rin nakaka-recover mula sa nakaraang eksena, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Para naman kay Four-Eyed at Xingju, ang kanilang mga mukha ay puno ng saya habang nakatingin kay Xingju.
Ang pananabik sa kanilang mga puso ay kitang-kita ng kanilang nanginginig na katawan. Whoosh! Biglang tumalikod si Xingju at itinaas ang kanyang braso. Isang sinag ng liwanag ang inihagis patungo sa Four-Eyed. Nang mahuli ito ni Four-Eyed, laking gulat niya nang matuklasan niya na isa pala talaga itong high-grade pill. Four-Eyed, okay ka lang ba? Matapos ihagis ang pill kay Four-Eyes, pinaikit ni Xingju ang kanyang mga mata at nakangiting nagtanong. Sa sandaling ito, ang kanyang ngiti ay napuno ng kabaitan, at ito ay nagpainit sa puso ng mga nakatingin sa kanya. Ma'am, ayos lang ako. Nakatingin sa mukha ni Xingju na puno ng pag-aalala, ang apat na mata ay muling lumuha at tumanggo ng desperadong ulo. Sa sandaling ito, muli siyang bumalik sa Four-Eyed na sumunod sa likod ni Xingju. Hindi na siya ang Four-Eyed na gumamit ng pangalan ni Xingju para gawin ang anumang gusto niya sa Yufeng Pavilion. Parang tubig talaga ang agos ng oras. Sa isang kisap mata, ang Four-Eyed ay naging disipulo ng Pavilion Master, at ang aking nakababatang kapatid na si Bai ay naging isang napakagandang kagandahan. Ang pill ni Xingju ay hindi maliit na bagay. Matapos itong kainin, gumaling ang mga sugat ni Four-Eyed sa isang iglap. Sa sandaling ito, si Xingju, Four-Eyed, Bai Shushyu, at ang mga tao ng Bai Residence ay naglalakad patungo sa plaza ng Jinhua City. Ipinatong ni Xingju ang kanyang mga kamay sa unan habang masayang naglalakad at tinatalakay ang nakaraan na may Four-Eyed. Nag-e-enjoy din si Four-Eyed sa usapan. Tila bumalik sa kanilang kabataan ang dalawa, at puno ng magagandang ngiti ang kanilang mga mukha. Mahigpit na sumunod si Bai Shushyu sa likuran nilang dalawa. Ang kanyang maningning na mga mata ay mahigpit na nakalak sa gilid ng mukha ni Xingju, at isang masayang ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Kahit na hindi siya nagsalita at tumingin lang kay Xingju ng ganito, nasisiyahan na siya. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 424, Xingju. Nga pala, Sister Bai, may gusto ka ba? Hindi ka na bata. Oras na para magpakasal. Tutulungan kitang gumawa ng desisyon. Gayunpaman, tulad ng pagtitig ni Bai Shushyu sa mukha ni Xingju, na mas mature at gwapo kaysa dati, biglang tumalikod si Xingju at ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin kay Bai Shushyu. Ako. Ang biglaang mga salita ng pagbitay ay nagdulot ng pagmamadali ni Bai Shushyu sa kanyang ulo. Isang pahiwatig ng pulang-pula ay naidagdag na sa kanyang makatarungang mga pisngi. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamao sa leleyan ng kanyang palda, ngunit hindi niya alam kung paano sasagutin ang pagbitay. Nang makita ang reaksyon ni Bai Shushyu, natigilan si Xingju. Gayunpaman, ngumiti siya ng mahina. Bagamat hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Bai Shushyu, nahulaan niya na tiyak na nahihiya si Bai Shushyu. Kuya Xingju, bakit hindi ka pumunta ng direkta sa Magical Beast Mountain Range? Bakit ka pumunta dito? Hindi alam ni Xingju kung ano ang iniisip ni Bai Shushyu, ngunit alam ng lalaking Four-Eyes. Para mabasag ang katahimikan, mabilis na tanong ni Four-Eyes. Well, pumunta ako dito para kay Sister Bai. Pinaikit ni Xingju ang kanyang mga mata at tumingin kay Bai Shushyu, na nakayuko, at nakangiting sinabi. Nang marinig ni Bai Shushyu ang mga salita ni Xingju, ang kanyang katawan ay hindi maiwasang manginig ng husto. Pagkatapos, siya ay ganap na nanigas. Hindi niya inaasahan na pumunta si Xingju sa Jinhua City para sa kanya. Ngayong paparating na ang kalamidad, ang Eastern Continent ang pinakamalaki kong alalahanin. Bagamat ipinaalam ko sa Yufeng Pavilion at sa Nandong family na ilipat ang kanilang mga tao sa Magical Beast Mountain Range, mayroon pa ring dalawang lugar na inaalala ko. Isa ang lugar kung saan ako ipinanganak at lumaki, Yunzhong City. Dahil nandyan si Elder Zhang na nag-alaga sa akin mula noong bata pa ako. Ang isa pa ay Jinhua City, dahil nandito si Sister Bai at ang magaling kong kapatid, ang pamilya ni Four-Eyes. Kinusat-kusot ni Xingju ang kanyang mga mata at tumingin kay Bai Shushyu at kay Four-Eyes, pagkatapos ay sinabing nakangiti. Sa sandaling ito, dahan-daang ibinaba ni Bai Shushyu at ni Four-Eyes ang kanilang mga ulo at hindi na nagsalita. Gayunpaman, ang kanilang mga puso ay napuno ng init. Ang Magnificent Jinhua City ay hindi isang malaking lungsod. Habang nag-uusap si Xingju at ang iba pa sa daan, nakarating sila sa plaza ng Magnificent Jinhua City. Sa sandaling ito, mayroon ng libu-libong mga karaniwang tao ang nagtitipon sa plaza. Nakatayo sila ng maayos sa paligid ng plaza at nagbulungan sa isa't isa na may pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang mga disipulo ng Yufeng Pavilion ay nakapila sa paligid ng plaza upang mapanatili ang kaayusan. Brother Xingju. Ang mga tao ng Golden Rim City ay nagtipon lahat dito. Nang makita ni Lu Hu, ang pinuno ng mga disipulo, si Xingju, nagmamadali siyang tumakbo kay Xingju at nagulat. Lahat, huwag mahiya. Maupo na kayo. Baka mamaya medyo magulo. Dahan-daang naglakad si Xingju papunta sa gitna ng plaza at sinenyasan ang mga tao na maupo. Lahat, umupo. Mabilis. Mabilis. Umupo, umupo. Karamihan sa mga karaniwang tao dito ay hindi alam kung sino si Xingju. Kaya naman, naguluhan sila sa mga salita ni Xingju, at walang nakikinig sa kanila. Gayunpaman, sa tulong ni Lu Hu at ng iba pa, alam ng lahat ng mga disipulo ng Yufeng Pavilion sa plaza kung sino si Xingju. Kaya naman, pagkatapos magsalita ni Xingju, agad nilang inayos ang kanilang mga sarili.
Bagamat hindi alam ng mga karaniwang tao dito kung sino si Xingju, kilala nila ang mga disipulo ng Yufeng Pavilion. Sila ay napakamagalang at kahit na natatakot sa kanila. Sa makatuwid, pagkatapos magsalita ng mga disipulo ng Yufeng Pavilion, ang mga karaniwang tao ay hindi nang ahas na mag-alinlangan at umupo sa lupa ng pantay-pantay. Kung gayon, sisimulan ko na. Nang makitang ang lahat ng mga karaniwang tao ay nakaupo sa lupa, si Xingju ay tumanggo sa kanyang ulo bilang kasiyahan. Pagkatapos, sa ilalim ng naguguluhang mga tingin ng karamihan, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang mga braso. Sa sandaling ito, habang ginagalaw ni Xingju ang kanyang mga palad, ang mga durog na bato sa lupa ay aktwal na sumasayaw kasama niya. Sa pagtingin sa eksena sa harap nila, napasigaw ang mga karaniwang tao na hindi nakakilala kung sino si Xingju. Sa susunod na sandali, sila ay lubos na natakot. Bumangon ka, boom! Biglang sumigaw si Xingju. Mga pagsabog ng dumadagandong na tunog ng mga sirang bato na nagmumula sa lahat ng direksyon ng Golden Flower City. Kasabay ng pag-alingaw ng malakulog na dagandong, kumalat din ang makapal na usok at agad na nilamon ng buong Golden Flower City. Huff 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 huff. Nang makita ito, ang mga disipulo ng Yufeng Pavilion ay nagmamadaling ginamit ang kanilang martial skills para tanggayan ang alikabok. Gayunpaman, ang alikabok ay masyadong makapal. Kahit na sa lakas ng mga disipulo ng Yufeng Pavilion, maaari lamang nilang tanggayan ang alikabok sa plaza. Hindi nila maalis ang alikabok sa buong lungsod. Sa sandaling ito, ang lupa sa ilalim ng mga paa ng lahat ay nanginginig ng husto. Ito ay parang lindol, na nagdulot ng labis na pagkabalisa sa mga karaniwang tao ng Jinhua City. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na gumalaw kahit kalahating hakbang. Nakatingin lang sila sa paligid sa takot. Gayunpaman, wala silang makitang malinaw. Maghiwa-hiwalay. Gayunpaman, sa sandaling ito, natapos na ni Xingju ang kanyang nakaraang aksyon. Bahagya niyang iwinagayway ang manggas at biglang umihip ang malakas na hangin. Sa ilalim ng napakalakas na hangin, ang alikabok na bumabalot sa buong Jinhua City ay agad na kumalat. Gayunpaman, nang kumalat ang alikabok, lahat ng tao sa plaza maliban kay Xingju ay nahulog sa estado ng pagkabigla. Ito ay dahil nabigla sila nang makitang ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay talagang gumagalaw sa napakabilis na bilis. Sa madaling salita, hindi ang lupa ang gumagalaw, ngunit ang Jinhua City ang gumagalaw. Gayunpaman, ang pinaka hindi kapanipaniwala ay nabukod sa malakas na hangin, mayroon talagang mga puting ulap. Sa sandaling ito, nasa langit talaga sila. Ang buong Jinhua City ay talagang lumilipad sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Ang hindi inaasahang pangyayaring ito ay sadyang hindi kapanipaniwala. Ang ilan sa kanila ay pilit na kinukusot ang kanilang mga mata dahil sa hinala nila na ito ay isang panaginip lamang. Kuya Xingju, ikaw. 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 Matapos mabigla, ang unang nag-react ay si Four Eyes. Ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung paano magtanong. Kay, masyadong maraming mga karaniwang tao sa Jinhua City. Kung gusto mong dalhin ko silang lahat sa Magical Beast Mountain Range, medyo magulo ito. Gayunpaman, kung direktang dadalhin ko ang Jinhua City sa Magical Beast Mountain Range, magiging mas madali ito. Nakatingin kay Four Eyes na puno ng pagtataka ang mukha, bahagyang kinusap ni Xingju ang kanyang mga mata at sinabing may mahinang ngiti. Parang binunot niya ang isang lungsod at pinakilos ito sa langit ay isang hindi gaanong mahalagang bagay. Ito, ang binata ba ang nagpalipad sa ating Jinhua City? Sa sandaling ito, ang ilan sa mga karaniwang tao ng Jinhua City na mabilis na nag-react ay tumingin din kay Xingju. Ito ay dahil napagtanto nila na ang mga disipulo ng Yufeng Pavilion ay hindi normal na gumagalang kay Xingju at sumusunod sa kanyang mga utos ng masunurin. Dati, kahit na ang mga disipulo ng Yufeng Pavilion ay hindi nakakalat ng usok at alikabok. Kinailangan lamang ni Xingju na dahan-daang iwagayway ang kanyang manggas para tuluyang mawala ang usok at alikabok. Mula dito, makikita kung gaano kalakas si Xingju. Bilang karagdagan sa sinabi ni Xingju kanina, halos sigurado sila na ang Jinhua City ay nilikha ni Xingju. Napakamakapangyarihan talaga ng binatang ito. Di kaya'y disipulo din siya ng Yufeng Pavilion. Upang mapalipad ang buong Jinhua City, anong klaseng lakas mayroon ang binatang ito? Hindi kaya siya ay isang working? Sa pagtingin kay Xingju, na may magiliw na ngiti sa kanyang mukha at masayang nakikipag-chat kay Bai Shushyu na may 4 na mata, ang mga tao ng Golden Blossom City ay tumingin sa kanya ng may paghanga habang nagbubulungan sa kanilang mga sarili, hinuhulaan ang lakas ni Xingju. Tito, anong working? Kilala mo ba kung sino siya? Ito ang sikat na Xingju ng ating Yufeng Pavilion. Forget it, hindi mo malalaman kahit sabihin ko sa'yo. Let me tell you this, he is a working. Alam mo ba ang tungkol sa Combat Kings? Sila ang pinakamalakas na eksperto sa mainland na ito. Kaya nilang ipatawag ang hangin at ulan sa pamamagitan lamang ng isang alon ng kanilang mga kamay. Kapag umatake sila, maaari nilang sirain ang langit at ang lupa. Nakikinig sa mga hula ng karamihan, ang disipulo ng Yufeng Pavilion ay hindi na nakatiis. Tumingon siya at sinabi sa mga karaniwang tao sa likod niya. Habang nagsasalita siya, puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha, na para bang may kinalaman sa kanya ang pagiging working ni Xingju. Ano? Working? Sa sandaling sinabi niya ito, naramdaman ng mga karaniwang tao na parang sumabog ang kulog sa kanilang mga puso.
Sa sandaling ito, tumingin sila kay Xingju hindi lamang ng may paghanga, ngunit may hindi maipaliwanag na emosyon. Sa sandaling ito, tumahimik ang lahat ng karaniwang tao na nakakaalam na si Xingju ay isang combat king. Ang tanging maririnig lang ay ang paglunok at pagdura ng kanilang laway. Ang Jinhua City ay gumagalaw sa kalangitan. Sa ilalim ng kontrol ni Xingju, ito ay gumagalaw sa napakabilis na bilis. Gayunpaman, ang destinasyon ng Jinhua City ay hindi ang Magic Beast Mountain Range, ngunit ang hometown ni Xingju, Yunzhang City. Sa sandaling ito, marami ding mga disipulo ng Yufeng Pavilion ang natipon sa Yunzhang City. Inorganisa nila ang paglikas ng mga karaniwang tao. Maliban sa kanila, marami rin ang mga taong may disenteng pagtatanim na tumulong sa pag-aayos ng paglikas ng mga karaniwang tao. Sila ang mga pinuno ng Yunzhang City, ang bagong dugo ng Xing Clan. Sa kailaliman ng patio ng Xing Clan, ilang matataas na miyembro ng Xing Clan ang nakaupo sa isang pavilion na umiinom ng tsaa. Ang mga taong ito ay pawang mga taong may malalim na kaugnayan kay Xingju. Maliban kay Elder Zhang, na nagpalaki kay Xingju, naroon din ang kanyang instructor, si Lu Zhan ng pamilya Lu, at si Xing Feng, na naiinggit kay Xingju. Sa ngayon, pinag-uusapan nila ang ilang bagay sa pamilya. Hindi sila nagmamadaling ilikas ang Xing Clan. Dahil sa espesyal na relasyon ni Xingju, nagpadala na ang Yufeng Pavilion ng 3 matulin na agila sa Xing Clan upang tulungan ang pamilya ni Xingju na ligtas na makarating sa Magic Beast Mountain Range. Kaya naman, hindi sila nagmamadaling lumikas. Gayunpaman, hindi nila mabitawan ang ari-arian ng Xing Clan na pinaghirapan nilang itayo. Elder Zhang, masamang balita, masamang balita. Ngunit habang kinakabahan silang nag-uusap, tumakbo ang isang bagong miyembro ng pamilya Xing na puno ng takot ang mukha. Bago pa makapagsalita si Elder Zhang, pinagalitan siya ni Xing Feng. Bastard, ano ang pinagkakaabalahan mo? Hindi mo ba nakikita na pinag-uusapan natin ang negosyo? Hoy, Xing Feng, hayaan mo siyang magpatuloy. Anong nagyari? Ikanaway ni Elder Zhang ang kanyang kamay, naputol ang pag-iinit ni Xing Feng. Pagkatapos, ngumiti siya sa bagong dugo. Nang marinig na magsalita ang matanda, hindi na nang ahas si Xing Feng na magsabi ng kahit ano. Bagamat napakababa ng lakas ni Elder Zhang, at isa lamang siyang lingkod noon, dahil sa kanyang espesyal na relasyon kay Xingju, si Elder Zhang ang tunay na master ng Xing Clan. Dahil makatarungan si Elder Zhang, iginagalang siya ng lahat sa Xing Clan. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 425, Let the City Fly for a While. Elder Zhang, dumating na ang kapahamakan. Malapit nang masira ang Cloud Sect City. Bilisan natin umalis na tayo. Nang marinig ang tanong ni Elder Zhang, ang bagong dugo ay biglang sumigaw sa tuktok ng kanyang mga baga. Anong sabi mo? Dumating na ang kalamidad. Nang marinig ang mga salita ng bagong dugo, lahat ng naruroon ay nagulat. Pagkatapos, ang lahat ay mabilis na lumabas ng pavilion at tumingin sa langit upang pagmasdan ang kasalukuyang sitwasyon. Elder Zhang, tingnan mo, ito na, isang malaking meteorite ang paparating sa atin. Nang makita si Elder Zhang at ang iba pa na naglalakad palabas ng pavilion, ang bagong dugo ay tumuro sa langit sa di kalayuan gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ito. Sa pagtingin sa direksyon na itinuro ng bagong dugo, nakita ng lahat ang isang malaking meteorite na kasing laki ng bundok na lumilipad sa kalangitan, at ito ay patungo sa Cloud Sect City. Ang meteorite ay napakabilis. Habang lumilipad ito, lumikha ito ng malakas na puting daloy ng hangin. Parang kometa na bumababa mula sa langit. Nang matuklasan ito ni Elder Zhang at ng iba pa, ang malaking meteorite ay lumipad na sa saklaw ng impluensya ng Cloud Sect City, at unti-unti na itong bumababa. Ang target nito ay tila Cloud Sect City. Hindi, Elder Zhang, tingnan mo. Parang may lungsod sa meteorite. Parang may mga tao sa lungsod. Gayunpaman, nang biglang nagpanik si Elder Zhang at ang iba pa, si Lu Zhan, na pinakamalakas sa kanila, ay itinuro ang malaking meteorite at napasigaw sa gulat. Totoo naman. Lungsod talaga. Sa ilalim ng gabay ni Lu Zhan, lahat ay tumingin sa itaas ng meteorite. Habang papalapit ang meteorite, laking gulat nila nang matuklasan nila na isa nga pala itong lungsod. Bukod dito, may mga bahagyang nakikitang mga figure na gumagalaw sa lungsod. Nang ang lahat ay natulala sa eksenang nasa harapan nila, ang malaking meteorite ay malapit na sa Cloud Sect City. Ang napakalaking anino nito ay dahan-daang bumaba, na naging sanhi ng higit sa kalahati ng Cloud Sect City na lumubog sa kadiliman. Takbo! Takbo! Sa isang iglap, umalangaw ang lahat ng uri ng gulat na sigaw. Ang mga mamamayan ng Cloud Sect City ay nagsimula ng tumakas para sa kanilang buhay. Huwag magpanik, lahat. Kami ay mga disipulo ng Yufeng Pavilion. Nandito kami para dalhin kayo sa Magic Beast Mountain Range. Habang ang Cloud Sect City ay nasa kaguluhan, isang napakalakas na boses ang tumunog mula sa loob ng lungsod. Dahil sa distansya sa pagitan ng Magnificent Gold City at Cloud Sect City, kahit na ang mga ordinaryong mamamayan ay malinaw na nakikita ang Magnificent Gold City. Sa makatuwid, nang umalangaw ang boses na iyon, lahat ay tumingin sa Golden Flower City. Noon lamang nila nadiskubre na marami talagang mga disipulo na nakasuot ng uniforme ng Yufeng Pavilion na nakatayo sa lungsod. Sa sandaling ito, huminahon din ang mga mamamayan na nahulog sa gulat. Whoosh!
Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang biglang kumislap pababa mula sa Golden Gold City sa sobrang bilis. Ito ay parang kidlat na bumababa mula sa langit, at agad itong bumaba sa looban ng Xing Estate. Nang makita ng mga tao ng Xing Estate ang taong ito, agad na napuno ng saya ang kanilang mga mukha. Dahil ito ang taong gumawa sa Xing Clan na pinuno ng Cloud Sect City. Siya ang ipinagmamalaki ng Xing Clan, Xingju. Elder Zhang, Instructor, Luzon, Xingfeng, lahat, long time no see. Nakatingin kay Elder Zhang na lumuluha na, ang instructor at si Luzon na nasa sabik, at ang parehong nasa sabik ngunit bahagyang nahihiya kay Xingfeng, sinabi ni Xingju na may kagalakan. Dahil sa pagmamadali ng sitwasyon, nang dumating si Xingju sa Cloud Sect City, agad niyang ipinaalam kay Elder Zhang at sa iba pang mga tao ng Cloud Sect City. Pagkatapos, si Elder Zhang at ang iba pang mga tao ng Cloud Sect City ay nag-utos na ipakalat ang balita. Matapos mapatawag ang lahat ng mga mamamayang tumakas sa Cloud Sect City, muling ipinakita ni Xingju ang kanyang kapangyarihang lumalaban sa langit, na binunot ang Cloud Sect City tulad ng Jinhua City. Ang dalawang lungsod ay lumipad patungo sa Mountain Range of Magical Beasts ng magkasama. Ang Mountain Range of Magic Beasts ay ang linyang naghahati sa pagitan ng Oshikage Empire, ng Nanggang Empire, at ng Netherworld Empire. Ito rin ang sentro ng silangang kontinente. Sa pagkakataong ito, gusto ni Xingju na bumuo ng teleportation array. Kung gusto niyang tipunin ang mga mamamayan ng tatlong imperyo sa isang lugar, ang Mountain Range of Magic Beasts ang pinakamagandang lokasyon. Kaya naman, hiniling niya sa mga tao ng Yufeng Pavilion at ng pamilya Nanggang na ilipat dito ang mga mamamayan ng tatlong imperyo. Gayunpaman, dahil ang Mountain Range ng Magic Beasts ay puno ng hindi mabilang na mahiwagang hayop, ito ay masasabing isang lubhang mapanganib na lugar. Bilang karagdagan sa katotohanan na napakaraming mamamayan ang maaaring lumipat, ang lahat ay pamwesto sa labas ng Mountain Range of Magic Beasts. Sa sandaling ito, sa napakalaking panlabas na lugar ng Mountain Range of Magic Beasts, mayroon ng 10-10 milyong mamamayan ang natipon. Ang mga mukha nila ay may iba't ibang ekspresyon. Ang iba sa kanila ay pagod na pagod, ang iba sa kanila ay napuno ng takot, at ang ilan sa mga mukha ng mga kabataan ay puno ng pananabik at pananabik. Para naman sa mga bata, hindi nila naintindihan ang kahulugan ng sakuna. Naglalaro pa rin sila ng 3 hanggang 5. Nagpatuloy ang pagtitipon ng mga mamamayan ng silangang kontinente. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa kaibuturan ng Mountain Range of Magic Beasts, isang magandang palabas ang ginaganap. Sa gitna ng Mountain Range of Magic Beasts, kung saan ang mga sinaunang puno ay dapat ang pinakasiksik, mayroong dalawang malalaking lungsod. Bukod dito, ang dalawang lungsod na ito ay parang dalawang bundok sa itaas ng mga sinaunang puno. Ang dalawang lungsod na ito ay ang Cloud Sect City at ang Golden Gold City. Maliban sa mga mamamayan ng Cloud Sect City at ng Golden Gold City, halos 1,000 disipulo ng Yufeng Pavilion at Nanggang Nobles ang natipon doon. Maliban sa kanila, doon din natipon ang mga matatanda ng dalawang dakilang angkan. Maging ang tunay na master ng Nanggang Nobles, Nanggang Shuyo, at ang Grand Elder ng Yufeng Pavilion ay natipon din dito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lahat ng kanilang mga tingin ay nakatuon sa isang direksyon. Iyon ay dahil sa direksyong iyon, si Xingju ay nakatayo sa hangin sa itaas ng kagubatan. Sa kanyang palad, isang napakalakas na war chi ang mabilis na umaalingaw. Buzz! Biglang tumama ang palad ni Xingju pababa. Isang maringal na war chi ang bumagsak pababa at bumagsak sa sinaunang kagubatan sa ibaba. Boom! Boom! Sa isang iglap, hindi mabilang na mga sinaunang puno ang nabasag, at isang malaking dami ng buhangin at mga bato ang sumayaw sa hangin. Isang unos na may halong hindi mabilang na mga fragment ang kumalat sa napakabilis na bilis. Nang mawala ang bagyo, nagulat ang lahat ng matuklasan na ang isang malawak na kapatagan ay talagang lumitaw sa gitna ng Mountain Range of Magical Beasts. Napakalaki ng kapatagan na kayang tumanggap ng 10-10 milyong tao sa silangang kontinente. Napakalakas. Ito ba ang kapangyarihan ng isang combat emperor? Masyadong nakakatakot. Sa pagtingin sa malawak na kapatagan na lumitaw sa hindi kalayuan, ang mga mukha ng Nanggang Nobles at ang mga matatanda ng Yufeng Pavilion ay puno ng pagtataka. Ang isang casual na welga ay nagawang lumikha ng isang kapatagan sa malawak na hanay ng bundok. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay makakamit lamang ng isang combat emperor. Matapos lumikha ng kapatagan sa komplikadong bulubundukin, ginamit ni Xingju ang kanyang malakas na lakas upang lumikha ng ilang patag na landas sa mountain range ng Magic Beasts upang makapasok ang mga mamamayan na nagtitipon sa labas ng bulubundukin. Para sa mga magical beasts sa mountain range ng Magic Beasts, si Xingju ay gumamit na ng isang espesyal na paraan para makipag-usap sa kanila. Hindi lamang hindi nila sasaktan ang mga mamamayan, ngunit sasali rin sila sa hanay ng pag-escort sa mga mamamayan sa kapatagan. Ngayong malapit nang dumating ang kalamidad, haharapin din nila ang calamity of extinction. Bukod dito, handa si Xingju na ilipat sila sa Toireng Sky Region kasama ang mga mamamayan. Kaya naman, likas silang handang tumulong sa mga mamamayan. Pagkaraan ng ilang araw, nakapag-set up na si Xingju ng halos 10 teleportation array sa Mountain Range of Magic Beasts. Iyon ay dahil nang dumating si Xingju sa Mountain Range of Magic Beasts, napagtanto niya na napakaraming mamamayan sa Eastern Continent.
Upang payagan silang gumalaw ng mas mabilis, ang isang teleportation array ay malayo sa sapat. Matapos makumpleto ang lahat ng ito, sinimulan ng Eastern Continent ang proseso ng paglipat. Para naman kay Xingju, bumalik siya sa Boundless Sea Region dahil napagtanto niyang napakakaunting teleportation arrays ang ginawa niya sa Boundless Sea Region. Bilang karagdagan, ang dalawang Boundless Sea Region ay pinaghiwalay sa panloob at panlabas ng mga isla. Kung tipunin niya ang lahat ng mga mamamayan sa panloob na isla, ito ay magiging labis na pag-aaksaya ng oras. Sa makatuwid, nag-set up si Xingju ng ilan pang teleportation array sa loob at labas ng mga isla ng Boundless Sea Region. Upang mapatakbo ang mga teleportation array, pinakilos pa ni Xingju ang maraming eksperto mula sa Azure Palace. Pagkaraan ng ilang buwan, ang lahat ng mga mamamayan ng silangan, kanluran, timog, at hilagang kontinente ay sa wakas ay inilipat sa gitna ng rehiyon ng matayog na langit. Sila ay natipon sa pinakamarangyang lungsod sa Toireng Sky Region, ang Mysterious City. Hindi lang ang mga karaniwang tao at matatalinong demonyong hayop mula sa North, South, East, at West continents. Ang mga karaniwang tao at mga demonyong hayop mula sa Toireng Sky Domain ay natipon din dito. Kaya, ang bilang ng mga buhay na nilalang na natipon sa Profound City ay umabot sa 10-10 bilyon. Kahit ang napakalaking Profound City ay hindi sila kayang tanggapin. Sa makatuwid, maraming mga palasyo ang itinayo sa labas ng mahiwagang lungsod para manatili ang mga mamamayan. 10-10 bilyong tao at mga demonyong hayop ang nagsama-sama. Ito ay isang kahangahangang eksena. Not to mention the humans and demonic beasts na hindi magkasundo, pati mga kaaway ng tao ay nagtipon-tipon dito. Gayunpaman, sa ganoong kritikal na sandali, isinantay din ng lahat ang kanilang sama ng loob. Dahil sa kanilang mga mata, ang kayamanan at sama ng loob ay naging hindi gaanong mahalaga. Hindi nila alam kung hanggang kailan sila makakaligtas. Ang mahiwagang lungsod ay puno ng mga tao. Lahat ng uri ng maingay na talakayan ay maririnig, at hindi mapakali na mga bulong ay maririnig. Sa labas ng mahiwagang lungsod, mayroong napakahiwaga at kahangahangang engranding pormasayon na bumalot sa buong lungsod. Dahan-dahan itong umaandar. Napakalaki ng engranding pormasayon kaya napabuntong hininga ang mga tao sa paghanga. Hindi banggitin ang laki nito, ang tangkad lamang nito ay sapat na upang tumagos sa mga ulap. Mula sa malayo, ito ay tila isang bulubundukin na umabot sa langit, nakaupo sa isang kapatagan. Gayunpaman, ang hanay ng bundok ay nasa isang napakarilag na malalim na asul na kulay. Sa loob ng asul na kulay, mayroong isang malakristal na kinang na nakakasilaw sa mga mata at nagpanganga sa mga tao sa paghanga. Ngunit ang pinakanakakagulat na bagay ay ang defensive power ng Grand Formation ay sadyang hindi masusugatan. Ito ang engranding pormasayon na pinagtulungang likhain ng summit figure ng Sky Martial Continent, ang Heavenly Profound Formation. Ang Mysterious Heaven Great Formation ay walang katulad na malalim. Kung ikukumpara sa mga nakaraang mahusay na defensive formations, ito ay nasa isang ganap na naiibang antas. Ang Mysterious Heaven Great Formation ay hindi lamang ang pinakamalakas na defensive formation, ito rin ay isang napakalakas na offensive formation. Maaari itong mag-atake at magdepensa at masasabing number 1 formation sa Sky Martial Continent. Ito rin ang trump card na ginamit ng Sky Martial Continent para labanan ang kalamidad.